Pinaimbestigahan na ang viral video ng pamimigay ng sobre sa local rally ng Liberal Party sa Cotabato. May tila hamon naman sa mga Katoliko si Mayor Rodrigo Duterte na nangunguna sa latest Pulse Asia survey. Saksi si Cedric Castillo. Number 1 pa rin si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa latest Presidential Preference Survey ng Pulse Asia na kinomisyon ng ABS-CBN at ikinasa mula April 5 to 10. 7 percentage points na ang layo ng kanyang 32% sa 25% ni Senator Grace Poe dahil naman sa plus-minus 1.5% margin of error. Tabla sa ikatlong pwesto sina Vice President Jejomar Binay na may 20% at Mar Rojas na may 18%. Lahat sila pwede pang suyuin ang 4% wala pang pasya o ayaw sabihin kung sino ang iboboto. You can expect more significant changes closer to the elections because that's the time that candidates would really try to make their last speech. Kumpara sa nakaraang Presidential Preference Survey ng Pulse Asia, bahagya lang tumaas ang nakuha ni Duterte habang halos walang nabago sa iba. Kabilang sa mga isyu noong ikasa ang April 5 to 10 survey ay ang pinal na desisyon sa pagpapatakbo kay Poe, Senate investigation sa Kitapawan dispersal, Vice Presidential debates sa UST at ang di sinasadyang pagbira ni Duterte sa Mexico sa harap ng ambassador nito. Hindi pa nangyayari ang huling presidential debate sa April 24 at ang kontrobersyal na rape remark ni Duterte noong isang linggo na noong unay ayaw niyang ihingi ng tawad. Kanina, nag-issue ang kanyang kampo ng statement na nagsosorry si Duterte dahil hindi raw niya intensyon na hindi igalang ang mga babae at biktima ng rape. The recent statement on the part of Mayor Duterte, Which statement, sir? this is the statement with regard to the speech in Amoranto during the campaign, as well as the debate that will occur, the last presidential debate, and the reporting on that debate. Ngayon, nagsanga na ang rape issue dahil isa na namang bansa ang binira ni Duterte, ang Australia, bansa ng rape victim na binanggit niya. Your missionary national was defined rape. What did I give you? Instant justice. You better shut up. I don't need you lecturing on me. You listen to me, Mr. Ambassador. Senator. Ang tinutukoy niya ay si Ambassador Amanda Gorley na nagpaalalang hindi dapat ginagawang biro ang rape at murder. At sa gitna ng pahayag ng liderato ng CBCP na panoorin ang kontrobersyal na video ni Duterte na posibleng makatulong sa pagboto, sabi ng alkalde. Sabi ng CBCP, huwag ako iboto. I am now announcing and addressing myself to all Roman Catholics in this country. Sundin ninyo ang inyong bishop kasi pag hindi pupunta kayo sa impyerno. Bukod sa kontrobersyal na video ni Duterte, usap-usapan din ang video naman ng grand rally ng local candidates ng Liberal Party noong March 31 sa Pikit. Bago kasi dumating si Rojas na imbitado sa pagtitipon, nakunan ang pamimigay ng puting sobre na hindi malinaw ang laman sa ilang dumalo. May sinabi tungkol dito ang host ng pagtitipon. Rojas na! Ang natin ko ba? Wala kayo yung bilog. Mahina dyan na sa likod. Sige. Wala kayo yung bilog. Mamaya. Walang kampanya ngayon si Rojas, pero sinabi niya kahapon na paiimbestigahan niya ito. Mariin ko pong kinukondena itong mga gawain na ito ay hindi ito kasama sa ating plataforma, programa at gawain. No? Kung nangyari nga ito, ay aalamin natin kung sino yung mga organizers dito at paparatingin natin yung ating pananaw na hindi tama ito at dapat itigil ito. Hanggang gabi naman ang kampanya ni Poe ngayong araw sa Bulacan. Nagbigay siya ng pahayag kaugnay sa comics tungkol sa kanyang buhay na walang nakasaad kung sino ang nagpondo alinsunod sa patakaran ng COMELEC. Maganda talaga yon. Basta naman yung nakalagay dun sa comics, baka totohanan, at saka sa ating mga kababayan na gusto malaman yung istorya. Meron po mga grupo ng mga writers na gumawa nun. Nakita ko naman, okay naman. Ma'am, kaya lang hindi nakalagay daw yung paid for by? Ay, hindi ko na alam. Bayaran na lang, ilagay na lang natin, ihabol na lang natin. Sa General Santos City naman, ang last stop ngayong gabi ni Binay na nagpahaging sa kanyang mga katunggali. Si Jojo Binay, nilirespeto ang buhay ng bawat tao. Hindi ko kayo magsisisi ng pagbibigay ng respeto at dignidad sa kababaihan. Tignan din po ninyo
dito sa mga kandidatong ito. Kung may karanasan man, ano naman ang nangyari sa karanasan? Ito ay karanasan ng kapalpakan. Bago niyan, galing siyang Marawi kung saan binanggit niya ang ilang plano niya sa Mindanao. Wala ring kampanya ngayong araw si Senadora Miriam Defensor Santiago. Ako si Cedric Castillo ang inyong saksi.